Magandang araw, IPsians! Kami ang IPC News reporters na maghahatid sa inyo ng bagong-bagong balita. Ako si Jasper Ramos. Ako naman si Quincy Pingol. Ako si Rica Baroga. At ako naman po si Wilson Chin. At ito ang IPC News. Isa na namang matagumpay na seremonya ang isinagawa nitong ika-10 lamang ng Nobyembre. Ito ay seremonya ng pagtatapos para sa 5 matagumpay na kalahok ng 4th Batch 5G Membership Training. Ang seremonya na ito ay pinangunahan ng Senior Pastor ng simbahan na si Pastor Junyong Park. Ang 5 kalahok na nakapagtapos ay isa-isang tumanggap ng sertipiko bilang opisyal na pagkilala mula sa simbahan at bilang patunay ng kanilang pagsisikap at dedikasyon para sa pagbuo ng kanilang espiritual na kaalaman at kakayahan. Gayunpaman, ang seremonyang ito ay hindi lamang nagtapos ng isang proseso ng pagpaaral, kundi nagsilbi ring simula ng isang mas malalim na relasyon kay Kristo at sa komunidad ng simbahan. Noong November 17, 2024 ay ginanap ang Thanksgiving sa Emmanuel Presbyterian Church na naging daan ng pagkakaisa ng Children Ministry at United Ministry na kung saan ang mga bata at matatanda ay nagkaisa para sa pagpupuri sa Panginoon. Nag-alay rin ang chosen believers ng isang espesyal na kanta para sa mga tao at lalong-lalo na para sa Diyos. Sa araw rin na iyon, ginanap ang pag-celebrate ng kaarawan ng isa sa mga pastor na nangunguna sa Youth Fellowship na si Pastor Eddie Kim. Ang mga youth members ay nag-alay ng simpleng regalo na tinanggap naman ng buong puso at may pasasalamat ng pastor. 5 miyembro ang nabinyagan sa Emmanuel Presbyterian Church noong November 17, 2024. Matagumpay nilang natanggap ang pagbibinyag o pagsusuot ng bagong pagkatao sa pangunguna ng senior pastor na si Pastor Junyong Park. Kasama niya sa kanyang pagbibigay-binyag sa 5 tao ay si Pastor Eddie Kim. Ang bagong 5 miyembro ng Emmanuel Presbyterian Church ay opisyal na dineklara bilang bagong miyembro. Ang pagbibinyag sa 5 miyembro ay nagmarka ng isang mahalagang yugto sa kanilang espiritual na buhay na nagpapakita ng kanilang mga pangako sa pananampalataya, pagbabago at mamuhay sa araw-araw na kasama ang Diyos. Dumalo ang Emmanuel Presbyterian Church sa Green Pasture Church sa Rosales, Pangasinan para sa gaganaping Sports Fest at Music Jam. Ginanap ito noong November 24, 2024 kung saan nakalaban ng IPC ang Jesus Salvation Church sa isang basketball match. Tinalo nga ng Jesus Salvation Church ang Emmanuel Presbyterian Church. Ang Sports Fest o sports activity ay nagtaguyod ng kalusugan, pagkakaisa at sportsmanship sa pamamagitan ng palaro na ipapakita ang disiplina, pagtutulungan at natutulungan ng mga kalahok na mapanatili ang malusog na pangangatawan. Bukod sa pagpapalakas ng samahan, nagdadala rin ito ng kasiyahan at inspirasyon sa bawat isa. Tarlac City, November 17, 2024. Isang makahulugang pagdiriwang ng pananampalataya ang isinagawa ng Emmanuel Presbyterian Church sa Barangay Ungot, Tarlac City. Nitong makaraang linggo sa pamamagitan ng isang Holy Communion service. Pinangunahan ang banal na pagtitipon ni Pastor Junyong Park at Pastor Eddie Kim. Layunin nito ang pagtibayin ng pagkakaisa at pananalig ng mga miyembro. Ang seremonya ay nagsimula sa pamamagitan ng sama-samang panalangin at pag-awit ng mga himno na sinundan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang mga mensahe ng pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ay tinampok upang paalalahanan ang bawat isa sa kahalagahan ng sakripisyo ni Hesukristo. Binigyang diin ng mga pastor ng Emmanuel Presbyterian Church ang kahalagahan ng Holy Communion bilang tanda ng pakikisa sa katawan. Nitong buwan rin lamang ng Nobyembre, isang makabuluhang hakbang ang isinagawa ng mga kabataang miyembro ng simbahan. Ito ay para sa pagpapanumbalik ng dating sigla ng youth ministry. Sa pangunguna ng Youth President na si Rachel Ann Baroga, nagkaroon ng pagtitipon ang mga kabataan na kung saan ay itinampok ang iba't ibang ideya patungkol sa mga estratehiya at programa na kanilang ilulunsad. Dito ay kanilang tinitiyak na ang bawat bahagi ng kanilang programa ay magiging makabuluhan at epektibo. Sa pamamagitan nito, inaasahan na hindi lamang maibabalik ang dating sigla ng ministeryo, kundi higit pa rito.
ang pagbuo ng mas malalim na ugnayan at pananampalataya sa Diyos. Ang kanilang pagsisikap ay patunay na ang mga kabataan ay may mahalagang papel sa pagpapalago ng simbahan at sa pagbibigay ng liwanag sa susunod na henerasyon. Naghandog ng special number para sa Diyos ang Chosen Believers o Junior High Worship na itinanghal noong Thanksgiving. Unang linggo ng Nobyembre na ang Chosen Believers ay nag-umpisang mag-practice sa napiling kanta na pinagbotohan ng mga miyembro. 4 na linggo rin nila itong pinaghandaan hanggang sa dumating na nga ang araw ng Thanksgiving noong November 17 at ito ay hinihandog ng Chosen Believers na may papurit kasiyahan sa Diyos. December announcement of IPC, Family Contest. Ito ay ginaganap ng IPC sa tuwing darating na ang Pasko. Ito ay ang labanan ng bawat grupo sa larangan ng pagkanta, pagsayaw o skit para sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung sino naman ang manalo ay may prizes base sa kanilang mga performances. Para naman sa registration, may application na inihanda para sa mga gustong mag-join sa contest. Simbang umaga. Magkakaroon ng simbang umaga ang IPC at magsisimula ito sa December 17 hanggang sa December 22 sa oras na 5:30 a.m. At sa darating na December 25 at January 1 ay walang midweek service dahil nga ito ay Christmas at New Year para magkaroon ng bonding with your family. Also pray for ministry planning for 2025. Music ministry na pinangungunahan ni Sister Kali, Media Ministry na pinangungunahan naman ni Brother Jasper, at Language Ministry, Children Ministry na pinangungunahan ni Pastora Zion. Muli, Ito ang IPC News.